Umaabot sa 3 hanggang 4 katao, Pinoy man o dayuhan, ang pinapayagang sumubok sa snake massage kada araw. Both. Whereas his head. His head is here, on your shoulder. Yeah. Noong araw na bumisita kami, halos puro Japanese nationals ang sumubok sa snake massage. Miss Japan. Close your eyes. Naghilak naman ako. Yo, relax. I killed it! Okay na. Kakaibang karanasan nga namang maituturing ang paghiga kasama ang mga python. Pero mas kakaiba siguro kung ang pakay mo ay sugpuin ng sariling kahinaan at takot sa ahas. Na-challenge ka ba or gusto mo lang itry? I-try lang. Okay lang, Nay? Okay. Ha? Malamig? Sige. Okay. Ilukan ko no. Pag dito, nung dumikit na yung skin ng snake. So, parang hindi mo pa kaya. Hindi ko kaya. Si Naher naman mukhang handa ng magpamasahe. Asaman ko. Ha? Ha? Sir. Okay na, sir. Okay. Nakangiti pa rin si Naher nang ipulupot na sa kanya sina Kathy at Barako. Pero bakas ang pag-aalindangan sa kanyang mukha. Malamig ba, Maher? Malamig? Oo. I-feel mo. Sir. Pero wala pang 5 minuto, Sir, okay na, sir? Okay ka lang? Mabigat. mukhang hindi natatagal si Naher kung pagbabasihan yung mga braso niyang naninigas. Yeah. Okay. Hindi pa naman ang lalamig. Anong gusto mong gawin yan? Alisin? Gusto mo na umalis na? Okay. Alisin na natin. Opo. Pero pakiramdam mo, ligtas ka? Kampante ka ba? Hindi po. Hindi ka kampante. Hindi po. Natatakot ka? Opo. Pakita mo mga kamay mo. Hindi ka naman natatakot eh. May takot ba? May takot? Lalo na yung... O may kaba? ano, May kaba? may kaba po. Lalo na yung gumalaw na. Pag gumalaw. Oo. Oo. Pero kinakabahan ka o hindi naman? Naiisip mo lang siguro. Kunti po. Kinakabahan ako ng kunti. Kasi Okay. Kasi nga yung experience ko dati ko yung ginapangan kami yun po ng naalala mo? Oo, naalala ko po. Habang pinapakalman ni Naher ang lakas ng kabog ng dibdib. Isang babae naman ang sumubok sa snake massage. Sa pagkakataong ito, inilibas na rin ang 2 pa sa mga bida, sina Walter at Michelle. Sa puntong ito, sinamantala na ni Giovanni na ipaliwanag ang nature ng pythons. I told him na meron ka bang experience na bad about snakes. Sabi niya, Meron. maliit pa daw sila, dinaanan sila. Okay. So, most probably, it could be dili sila ang target. So, ito na klase ng snake, hindi ito ang binomos. They are the ones to be trained para tayo lahat matuto.
Matapos makita ni Naher ang kalmadong babae sa piling ng 4 na sikat, naengganyo na itong mag-take 2. Bakit mo gustong subukan? Na-challenge po ako. Na-challenge ka? Yes, opo. At tingin mo, okay ka na. Okay ka na this time. Kanina, 2 ahas lang yan, ha? Opo. Ito, 4 na. Okay, sige, subukan Sige, natin. try. Okay, okay. Mukhang mas malakas na ang loob ni Naher ngayon kumpara kanina. Mas okay na. At may 4 na pythons ang nakadaga na sa kanya. Ayaw mo magpatalo, ha? Okay. Tumagal ng may 20 minuto si Naher. Ito na marahil ang pinakamatagal na engkwentro niya sa hayop na matagal-tagal na rin niyang kinatatakutan. Congratulations, Thank you, sir. Ha? Anong feeling nung na-conquer mo yung fear mo? Anong feeling? Na wala na yung takot pa konti, pero at meron pa rin kasi nakatulong yung explanation ni sir regarding sa kasi nga trained na yung snake. Pero if ever po na makakakita ako ng wild na snake, siguro Medyo iba yung caution pa rin. Yes. Oo. Okay, siguro panahon na para maramdaman natin kung anong feeling may mga ahas sa katawan mo. Kung para sa iba, ang paghiga kasama ang mga ahas ay isang pagsubok sa katatagan ng kalooban. Para naman sa Amerikanong si Sam Watkins, isa itong pakikisalamuha sa kalikasan. Marami raw ahas sa Texas at ayon kay Sam, may ilang species ng venomous snakes sa lugar niya na di hamak na mas mapanganib kaysa python. Pero curious din daw siya kung ano ang pakiramdam ng mahimas ng mga ahas na ganito kalaki. He's going to try the snake massage. Oh, all right. Oh, that's the pillow. You have to. Your head is. Yeah. Should be there. How does it feel so far? Just kind of like a heavy weight. It's not bad, but it's. Do you feel the movement of the snake? I just got one moving. He's not doing much. Okay, They're not okay. doing much. The rest are just relaxed on your chest. Matapos ang mga nasaksihan kong kaba at takot, marinig ang mga hiyawan. Ako naman ang hihimasin ng 4 na sikat. Parang matigas yung pagkakadagay nito. Parang sumisigip. Parang yung galaw nila parang urong sulong, no? Parang may kalahating kabang bigas na nakaano, no? Almost 1 kaba. Yung masahe na tinatawag, ito yung ano ito yung paggalaw nung ahas na parang kang dinidiinan. Yung nag-shift ang weight niya ba? Oh, nag-shift yung weight. Ayan, gumagalaw siya. O, ganito. Kaya ko namang tiisin ang bigat ng 4 na pythons. Kung minsan lang, pakiramdam ko para silang nanggigigil. Ayan, Grabe pumiga, oh. Yung kinabut. Nadidinig ko, nagsasalita ito, God, nagsasalita talaga ito. Shhh, gumagano, shhh. Kung massage yung pag-uusapan, yung pressure, yung weight nila, yung paggalaw nila, I think, relaxing, malamig. Ako, takot ako sa minado, pero parang kampante ako ngayon Hindi, may mga expert naman sa paligid, no? May mga tao na nag-aalaga. Syempre, hindi pa rin natin kontrolado yung mga utak nila, di ba? Siguro, malaking bagay yung yung ganitong interaction with the snakes. Yung mga python na ganito. Kasi ako nakadalaw na ako sa isang zoo, isang facility na nakakulong sila. Parang feeling mo aggressive,
na pwede kang saktan, yung ganitong environment, nawawasak lahat yung impression mo. Masela ng usapin ukol sa pag-aalaga ng mga wild at exotic animals. Dahil sa sinapit kamakailan ng agilang si Pamana, lalong nag-ibayo ang pagnanasa ni Giovanni na maisulong ang mas magandang komunidad para sa mga hayop na inaalagaan nila sa zoo. For those who are raised in captivity, more or less, they're more accustomed with humans. Pero naman kasi kahit naging accustomed sila dun, hindi naman natin na masasabi na that they should be with humans din. So part of among the freedom na dapat sana sa mga animals is like yung pong freedom to express natural behavior. So I think hindi naman kasama po doon na talagang mag-interact sila with humans. Kasi as much as possible, dapat natural yung environment po nila. Walang tao. Hindi naman sa ganun po. Let's say the contact with humans should be to the barest minimum sana. And with the issue of, syempre, nagpakawala nga tayo sa wild, no? Si Pamana. Oo nga. Medyo nasawi naman si Pamana, no? Tama. Paano natin babalansin to? Kasi ano ba dapat mauna? Educate mo na yung tao? Medyo complicated yan, no? Hindi ganun kasimple, no? Yes, sabi nga natin, first and foremost, hindi natin masasabi kung ano yung dapat sabay-sabay eh. While we do educate the people, it doesn't stop us from doing what is right. Yes. We do have meron na din tayong mga regulations, but yung tanong dyan, kung sinusunod pa na po ba natin? Mas mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga ahas sa food chain at pagbalanse sa ecosystem. Some people say, even in the Bible, snakes are traitor, dangerous animals. So they're called the misunderstood animals because as you could see, as when science butt in or came in, we really need to have snakes to balance nature. Without them, then there will be plenty of rodents or any animal which they cannot hunt. Sa mahigit na 3,000 klase ng ahas, mga 600 lamang dito ang makamandag. Ang goal natin lahat dito is to educate them na no need, lalo na to snakes. The moment they saw a snake, dalawa lang gawin nila. Either they run or they kill it. Okay. Now, they don't know that rats are more dangerous than a snake. snake. Kasi pag maihian ka, kahit Leptospirosis. leptospirosis lang nasa baha, ano ka na, yari ka na. Sila hindi. In fact, they control the rats sa environment. Kasama sa listahan ng International Union for Conservation of Nature and Burmese python bilang vulnerable species. Ibig sabihin, nanganganib na ang populasyon nito. Hinuhuli kasi sila para sa kanilang balat at karne. Kinakatakutan, pinangingilabutan, pero kung tutusin, sino nga ba ang mas traidor at mapanganib? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.